little princess. Okay. Let it pa. What's that? Parang pale po. Wala, ito lighting niya. The place where by Dahil malapit na nga na naman ang pag-uwi namin ni Yuna sa Pilipinas, kaya naman kakain na ulit kami dito sa Yakiniku Go for the last time. At mabuti na nga lang kasama namin si Daddy ngayon. Nakasanayan na nga pala ni Mika na magpa-story time sa akin every time na kumakain kami sa labas at naghihintay ng order. Pero dahil malayo siya sa akin ngayon, kaya naman kay Ubachang na siya nagpakwento. Naging paborito na nga ni Yuna ang Wagyu beef dito sa Yakiniku Go or kahit saang Yakiniku or barbecue na puntahan namin. Alam nyo ba na hindi naman yan basta-basta kumakain ng basta karne lang. Ang gusto niyan ay yung premium. Ang gusto niyan ay mamahalin. Kahit nga pag nasa Pilipinas kami ay bihirang-bihira talagang kumain ng meat itong batang ito. Kahit nga dati fried chicken, paborito naman niya. Pero talagang nagbago talaga yung panlasa niya. May malasahan lang siya nakakaiba or yung kaunting lansaba na which is normal naman sa mga karne natin sa Pilipinas. Inaayawan na niya. Kaya naman pag nasa Pilipinas kami ay kadalasang inuulam ni Yuna ay itlog at saka may kamatis. Yung hilaw na kamatis. Ayan. Okay naman sa kanya yun. Gustong-gusto niya yung lasa. Talagang napakabilis lang ng panahon at tingnan mo nga naman ngayon siya na rin ang nagluluto ng kanyang kakainin. Hindi katulad noon na kailangan pa namin siyang tulungan. Lalong-lalo na si Daddy. Kailangan siya laging i-assist at lutuan ni Daddy. Gustong-gusto nga rin pala akong lutuan dyan ni Yuna. Sabi ko sa kanya ay wag na niya akong intindihin at kumain na lang siyang mabuti. Kapag dito nga pala kami kumakain sa Yakiniku Go ay nakakadalawang bowl of rice si Yuna. Pero hindi lang naman talaga siyang busog na busog at pati rin naman ako ay napakasarap naman kasi ng mga pagkain dito. Wow, look at that stomach, Mika. Hey, only here. Don't go out. Come. Yeah. Dito ba? Yeah. Hindi. Hindi. Video. It's weird. You make my head look big because my body was small. No? Crazy. The texture is not nice. At katatapos nga lang namin kumain ay kakain ulit kami dito sa Jollibee. Charot! Hindi, maghahanap lang kami ng place para makakain kami na dessert. Hindi yan mawawala sa araw-araw tuwing kami ay kumakain. Ang kagandahan naman ng dessert dito sa Singapore ay hindi ka mauumay sa sobrang tamis. Saktong-sakto lang talaga yung timpla nila dito. At kahit na hindi ako mahilig sa matcha ay gaya-gaya na lang din ako matcha ice cream. Ready? 1, 2, 3, ice. Later, I tell story. Easily. Nasa bag ko. Easily. Maglalakad pa tayo. Parang Pasko na eh. It's just here only. I thought we were gonna walk. Oh, no. Yeah. That's no, it's not packed. For now. I was saying there's no way. I never take this bus before. So I was like, okay. Wow, this one very dangerous. Yeah, then I was like, I second thought. So many answered to each other. So what? So what? We saw the two more. One noise cancellation and also open for the canteen. My hair. Your hair clip. I didn't drop it, huh? Don't drop. Oh. But I'm not scared. How am I following? How am I following?
No, why following up? Malapit na nga lang pala ito doon sa bahay nila kaya naman naglalakad na lang kami. Si Mika nga pala halos araw-araw ay naglalakad dito kaya ang sabi namin ay show us the way. Okay. Oh, walk. Where to go? Where to go now? Which way? Are you sure? Don't make us lost, ha, Mika? All the cat out here anyway, nah. Oh, wala na. No, the shit. Skinny. Oh, no, scared. Ah, run away. Run away. Cat! No more. Bakit kaya ganito tong ano ko pag nagbe-video? Okay. May No, you're not the one. Right this way? Wow, split yun na split. Babe, do you know Yuna got sharp pain in the chest? Ha? Yuna got sharp pain on the chest. Ah, Mika? O bakit? Ay, nawala na yung mataas na ano. Yeah, yun na nila! Wait. Look, look. Oh. Where? What? Go beetle. Oh, Mika's eyes are very sharp. What's this? Auto can. Still very strong, huh? So don't force. Later you faint, lah. I cannot really. Very heavy. My body 90 kilos. Alright, Mika, come. Bye-bye. Bye. Yuna. Yuna, let's go. Oh, be careful before.